Pinaliit at pinagtatawanan dahil sa payat na katawan, ngunit nagulat silang lahat pagdating sa laban. Matapos ang sunod-sunod na brutal na knockouts kung saan halos lahat ng kalaban tulog at diretso ospital para lang mailigtas ang buhay, nagulat ang buong mundo kung saan may ambulansya nang nakaabang sa bawat laban. Saan nga ba nanggagaling ang lakas ng payatot na Pinoy na to? Siya si Ray Megrino, tubong Misamis, Mindanao, 5 talampakan at 6 na pulgada lang, payat. Pero pag tumama ang kamao, para kang dinaanan ng bagyo. Kaya siya binansagang delubyo dahil sa sinapit ng mga kalaban. Sabi pa ng mga fans, may anting-anting daw ng kalabaw. Matapos nag-champion dito sa Pilipinas upang masubok ang kanyang galing, dinayo na ito sa labas ng bansa. Unang nagpadpad sa Thailand upang harapin ang pambansang kamao ng mga Thai, ang 2-time WBC World Champion, si Pongsaklek Wonjongkam. May 84 na panalo. 46 dito ay knockout. At 34 na Pinoy na ang kanyang nabiktima. Kaya sabi ng Thai fans, pampataba lang daw si Megrino sa kanilang champion. Maingay ang mga Thai fans sa umpisa ng laban para sa suporta sa kanilang champion, nag-aabang sa pagbagsak ng Pinoy. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ผู้บริหารระดับสูงของ CP. Pero pagdating ng round 3, dito na ginulat ng Pinoy ang Thai champion. 2 beses pinabagsak ni Megrino si Wonjongkam na isugod sa ospital. ดูมุมหนักนะครับโอ้เจ้ากรจะรอดไหมครับพี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลย Dito ay naging WBC champion si Megrino. Hindi makapaniwala ang mga Thai sa sinapit ng kanilang champion. Sabi nila, gumamit daw ito ng anting-anting. Sunod naman nagtungo ang kampo ni Megrino sa Japan at dito nakaharap niya ang undefeated MMA champion si Kenji Kubo, ang pinakamalakas na pinsan ni Naoya Inoue. Bago pa ang laban, nagyabang pa itong si Kubo, papatayin daw niya si Megrino sa kanilang paghaharap. Pero pagdating ng laban, round 1 pa lang, bagsak si Kubo, ngunit hindi ito binilangan ng Hapones na referee. Umabot ang mainit na aksyon dito sa round 3, sigawan ang Japanese crowd para sa suporta sa kanilang champion. Suntok bagsak si Kubo, ngunit nakatayo pa ito at nagpakita ng tapang. Mula sa solidong patama ni Megrino, tulog si Kubo, wala na itong malay, bago pa bumagsak sa lona. Kaya inawat na agad ng referee ang laban at sinugod agad si Kubo sa ospital. At lalo pang kumalat ang chismis. May agimat daw ang Pinoy, pero hindi pa tapos ang bagyong ito. Sa Hong Kong naman hinarap ni Megrino ang Thai champion na gustong maipaghiganti si Wonjongkam. Ito ay si Karthit Kanyaprom. Round 1 pa lang, bakbakan agad. Mabilis, mabigat, walang atrasan. Makita mo na bato-bato ang katawan ng Thai boxer. Mula sa isang malakidlat na kanan, bagsak si Kanyaprom. Tumayo pa, pero halatang umaalog na. Mula
Mula sa solidong suntok ni Megrino, bagsak si Kanya Prom, parang tinumbang poste, diretso tulog, hindi makahinga. Simula noon, pinag-uusapan ng mga Incheck fans si Megrino. Sino raw tong maliit pero parang may agimat na Pinoy? Dahil dito, inimbitahan ulit si Megrino ng mga taga-Hong Kong. Nagalok sila ng mas malaking pera para lang mapanood ang laban. Ngunit dito, medyo pahirapan ang laban dahil itinapat sa kanya ang bata ni Baba Room, ang knockout artist ng Indonesia, Tyson Butar-Butar. May 22 panalo, 20 knockouts at binansagang Tyson dahil sa lakas daw katulad ni Mike Tyson. Naroon pa mismo si Baba Room para saksihan ang laban. Round 1. Makita natin na mas matangkad itong si Tyson na tila ba kontrolado agad ang laban gamit ang kanyang jabs. Round 2. Mas maraming maipatama si Tyson, kaya kampante si Arum, nakangiti pa sa galing ng kanyang bata. Round 3, lamang pa rin si Tyson sa scorecards. Akala ng lahat, panalo na sila. Dito sa round 5, dito na isang kanan ang pinakawalan ni Megrino. Bagsak si Tyson, diretso tulog, kailangan pang gisingin, hindi makagalaw, sinugod sa ospital. Habang si Baba Room biglang lumaya sa venue na walang paalam, mas lalong kumalat ang sabi-sabi ng mga fans na may agimat daw talaga si Megrino. At dahil dito, lalo pang sumikat ang delubyo sa Hong Kong. Dahil nagustuhan ito ng mga Hong Kong fans, nagbigay sila ng malaking halaga upang mapanood ulit ang laban ni Megrino. Nagbalik ulit siya para sa mas malaking laban kontra sa pinakamalakas na Japanese ng panahong yon, Yuki Strong Kobayashi. Binansagang strong dahil sa tibay at lakas ng katawan. Pero sa laban na ito, mas lalong ginulantang ni Megrino ang mga fans. Mula sa isang malakas na kanan ni Megrino sa opening round. Bagsak agad si Kobayashi. 23 segundo lang, bagsak, tulog, walang malay si Kobayashi. Mabilis na dinala sa ospital at mula noon, kinilabutan sila sa kanilang nasaksihan. Ngayon ang tanong, may anting-anting ba talaga si Ray Delubyo Megrino? O sadyang likas lang na malakas ang kamao ng Pinoy mula Mindanao? Ikomento nyo na sa baba ang sagot at huwag kalimutang isama kung taga saan kayo para makita natin kung hanggang saan umaabot ang kwento ng delubyo ng Pinas.